Ito pa, pag tiningnan po natin, ang laki na ng problema natin sa gobyerno sa nakawan ngayon. Tapos isa pang pahirap 'to. Tingnan po natin. Alam mo ba kung ilang ulit natataas ang ating economy? Sapagkat pagka nababa ang presyo ng kuryente, dadami. Ayan. Itong sinasabi ni Marcoleta rito, tanggalin na natin yung VAT sa kuryente. Epektibo. Bakit epektibo? O eto, tataas ang ekonomiya natin. Papaano? Ang magninegosyo. Yung manufacturing lang, Yun naman existing na negosyo dito, lalong makakapaggawa ng mas maraming baka mag-expand pa produkto. sila. Ng serbisyo, lalong ano. Sa mga tweet, dadami ang negosyo, tataas ang output ng negosyo, pati trabaho. dadami ang trabaho. Ayan, ito yung sinasabi natin kanina. Yung investor, papasok. Kasi maganda ekonomiya. Dapat yan, ginagawa ng paraan. Hindi nagpapatutsada lang si Claire. That is a totally different story. Diba? Itong isa, may ginagawang paraan, paano aasenso Pilipinas. Yung isa, sinasalag lang yung tatama kay Bongbong Marcos para ibato kay PRRD. Hindi po aasenso ang Pilipinas sa ginagawa ni Claire na ganyan. Ito, tanggalan mo VAT. Kaya nga hindi ko maintindihan ito. Etong si Mr. Batman na etong Recto, ayaw niyang tanggalin, ayaw niyang bawasan yung mga VAT. Hindi. Alam mo, huwag kayong matakot mawala ang tax. Ayusin nyo ang korupsyon. Maraming pera Pilipinas kahit mabawasan tayo ng tax. Bakit naman ang UAE wala namang tax? Sabihin mo, asensado naman. Coach Oli, asensado yun. Mataas ang ano nila. Mataas ang negosyo nila. Mataas ang kanilang turismo. Kaya nga bakit mababa ang turismo natin? Bakit nga ayaw mag-invest? Dahil nga sa nakawan dito sa gobyerno natin. Dahil nga sa peace and order kaya walang turismo. 'Di ba? Hindi na susolusyonan yung droga eh. Tapos ang taas pa, may VAT pang ganyan. Tayo mataas ang kuryente compared sa ibang bansa. Ngayon, kung bubuksan mo, alisin mo VAT niyan, maraming papasok na negosyante. Maraming makikreate na trabaho. 'Di ba? So, gaganda ekonomiya. Pambihira kasi ito naman kasing mga tao ni itong mga sekretary, itong mga tao ni Bongbong Marcos, wala nang inisip kung hindi ipagtanggol siya. Hindi ipagtanggol yung ekonomiya ng Pilipinas. Tataas ang income, dadami ang buwis. Maraming Anong malay mo, sabi ko, sa parang ito, ngayon lamang tayo talagang tataas ang GDP. Oo nga naman. Malay mo. Ang ganda nung sinabi ni pag tumaas ang negosyo, dadami trabahador. Pag maraming trabahador, tataas ang tax. 'Di ba? Parang ano yan yung prinsipyo ng mga Chinese. Murahan mo yung kanyang produkto. Maraming magtatangkilik. Pag maraming tangkilik, lamang ka pa doon sa mamahalin na produkto. Na nilalangaw naman. Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Kapag ginawa natin 10% ang growth ng GDP natin, kahit kailan hindi pa tayo umabot ng 9%. 8% hindi pa tayo umabot. Yes po. Pinakamataas panahon ni President Digong, 7%. 7%. Grabe, di ba? Panahon pa ni Digong. Ano kaya nangyari dito kay Bongbong Marcos? Pambira. Kaya paano kung gano'n ang argumento? Naisip nyo ba? Nakwento nyo ba? Na-simulate nyo ba? Hindi, alam mo, hindi isipin ni Recto yan. Basta si Recto, huwag nyong gagalawin tong tax. Huwag nyong babawasan. Huwag nyong aalisin. Akin yang VAT. Hindi sila makikinig sa paliwanag. Alam mo, sasabihin lang sa'yo ni Recto, huwag nyo kaming utusan. Di ba? Yan ang mga trabahador ng Pilipino. Secretary. Pasahod kayo ng gobyerno, animal. Tas huwag kayong utusan.
naman, ano, kung Siga. ganun lang mangyayari. Kasi ang mangyayari ron, bababa ang production cost. Oho. Ba, magiging Magiging competitive tayo sa mga katabi nating bansa. Di ba? yun naman ang nakalagay sa EPIRE. Oho. Di ba? Oh, yes po. Sabi niya, transparent and reasonable price of electricity Oh. within a regime of fair and true competition. Oho. Yun ang sinasabi. Ayun. So that our products kanya will be competitive in the world market. Iyon, opo. Nasa EPIRA. Ayun pala. Wala nga ginawa yan si Bongbong Marcos, di ba? Patay na negosyo, biyahe pa ng biyahe, sabi may papasok na investor. Kayo naman kasi, isa pa kayo mga loyalista eh. Nagpapabudol naman kayo. Buti kung kayo lang nabubudol, nadadamay pa kami. Nagkaloko-loko na oh. Kayo nga mga pula, kayo mga pink. Sabihin nyo nga, gumaganda ba talaga ekonomiya natin? Si Claire lang nagsasabi yan. Tapos yung mga pink na... Kaya alam mo, nawala ang respeto ko sa Dilawan. Sa totoo lang. Kasi, di bali nang magkaloko-loko ang ekonomiya natin. Hindi bali nang makalusot ang mga korap. Basta wag lang bababa si Sara dahil uupo. Wag lang bababa si Bongbong Marcos dahil uupo si Sara. Yan lang ang kanilang naratibo. Yan lang ang kanilang end goal. To sustain Bongbong Marcos until 2028 at siraan si BP Sara until 2028, and then they will get the position in election sa 2028. Okay, walang problema. Gawin nyo ng patas. Diba? Ang problema sa mga to, sigaw kayo ng sigaw ng korupsyon. Nagpapagamit naman kayo sa korap. Diba? Anong klase? Alam mo, sa totoo lang, mas may respeto pa ako kay Bongbong Marcos kaysa dito sa mga dilaw. Dahil si Bongbong Marcos parang aminado na wala, ito lang ako manggigipit ako. Parang ganun. Parang lumalabas, in my opinion, lumalabas si Bongbong Marcos na aminado sa mali niya. Ito mga pahuling yellow, tapos palalabasin nila sa taong bayan, ginagawa nila para sa taong bayan. Kung merong fake, ito ang fake ng mga fake. Kung may ipokrito, ito ang mga ipokrito ng mga ipokrito. Itong mga dilawan. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin kasi merong parating na malaking rally November 30. Ito malaki siya. No, mas malaki pa raw kaysa dun sa September 21. Oo. Anong reaction? Natatakot ba ang Malacanang? Kampante ba sila na hindi sila babagsak? O kampante ba sila na maayos ang rally, hindi sila ang sinisigaw? O kinakabahan na? Kasi yung may mga lehitimo na agenda against corruption. Ayan. So, lehitimo. Legit. Tunay na rally na against corruption. Sino to? Sino pinaparinggan niya? Hindi nila gusto na matanggal ang Pangulo. Ayo. Pinklawan. Di ba? Yan na yung drama nung rally. Kaya sabi ko, lintik na rally yan. Peke ang rally. Kaya nagpunta ako doon. Wala akong pakialam. Sigaw ko Marcos resign. Lagay ako. Bakit? Nag-rally ka pa, anti-corruption ka. Sino itinuturo mong korap? Matatakot sila dyan? Sa pag-rally nyo, itutuloy pa rin nila korupsyon nila. Wala, tuloy ang korupsyon yan. Whether involved or not involved si Bongbong Marcos, siyang nakaupo, hinayaan niya yan. Kung susundan natin yung sinabi ng mga ating, halimbawa, sila Guanzon, di ba? Aus PBBM, hindi iyon ang kanilang agenda. Lagi nila sinasabi to. Ibig sabihin, ang kinakalaban nila Kasi, yang si Kiko D, yang Dilaw, kamag-anak yan ni Lisa. Nagigets nyo na. Kaya ayaw nila matanggal. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala akong tiwala dito sa Dilawan. Wala sila. Hindi sila talaga
concern sa taong bayan. Concern sila hindi makaupo si Sara. And that's not how it is. How it should be. Kailangan, pag mali, mali. Regardless kung sinong uupo. Corruption. So, alam ng Pangulo at alam din ng taong bayan na ang Pangulo kasama nila sa paglaban sa korupsyon. Hindi po, mali ka dyan, Claire. Kahit anong sabihin mo, alam ng taong bayan, involved si Bongbong Marcos. He is one of the masterminds. At the very least, kung hindi siya involved directly, alam niya na nangyayari yun. Bilyon ang confidential funds niya, intelligence funds niya, hindi niya alam na may nakawan sa kanya samantalang yung anak niya nandoon pa sa kamera. Sabi mo lang yan. Kaya nga, nag-reflect ito sa trust rating. At hindi lang trust rating, baka sabihin, PK ang survey, hindi po yung investor, yung pagtaas ng dolyar, yung pagkawala ng trabaho, yung pag-alis ng mga negosyante sa Pilipinas. Yan po, totoo yan. Talagang babagsak ang ekonomiya natin sa ginagawa ni Bongbong Marcos. Kaya nga swerte to si Claire eh. Kasi isipin mo, si Claire, kumikita kay Bongbong Marcos sa gobyerno by defending Bongbong Marcos. And yet she is not effective. Everybody knows she is not effective. Sabi ko nga, dahil pinagkakaguluhan yan si Bongbong Marcos eh. Kung effective siya. Nakakasama namin si BP Sara sa ibang bansa. Pinagkakaguluhan, grabe. Si Bongbong Marcos parang tanga, kaway-kaway, wala man lang gustong kaway ni. Kung pinagkakaguluhan ka, hindi mo kailangang kumaway. Yung malamang nandiyan ka lang sa parking, nagkakagulo na doon sa lugar. Dudumugin ka talaga pag dumating ka. Kahit may bodyguard dyan, pipilit ang tao lumapit. Kaya yung sinasabi ni Claire is not effective. Dapat baguhin na ni Bongbong Marcos tong style na ito. They have to face reality that they have to solve the problem. And the problem is yung mga corrupt. And they want to see the mastermind. Maparusahan ang mastermind. Mapanagot ang mastermind. Hindi yung bubwit, hindi kung anong patutsada gagawin ni Claire. Are you not still awake? Are you not still aware na lahat ng ginagawa mo, ng ginagawa ni Claire, ng ginagawa ni Trillanes is not effective? Are not effective? All these optics dito, banat kay, hindi lahat epektibo. Banat sa Duterte. Di ba? Yung para makatulong si Bongbong, kinuha si Claire para makatulong sa imahe niya. Hindi niya nakukuha. Ang gusto niyang makuha niya kay Claire. Samantalang si Claire, nakukuha niya ang gusto niya kay Bongbong Marcos. May sahod yan, syempre. Hindi natin alam kung ilan pa ang bonus niya. And at the same time, kumikita pa yung vlog niya kasi syempre, nakikilala siya eh. Di ba? So, lugi dito si Bongbong Marcos kay Claire. Pag-aralan mo Bongbong Marcos, kung talagang may tiwala ang taong bayan sa'yo, kung epektibo itong mga taong to. So, hindi matatakot ang Pangulo. Kaya, ang takot lang natin lahat, sila ay masamahan na masasamang elemento. Ayan, alam natin, natakot na ang Pangulo. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Claire, hindi natatakot ang Pangulo. Tandaan po natin, lahat ng sinabi ni Bongbong Marcos ang nangyayari kabaligtaran. Kaya I'm sure, takot na si Bongbong Marcos. Ngayon, kaya sinusoplak, hinaharangan na ni Claire para hindi halata. Anong sabi niya? May flood control, di ba? Pinagtanggol niya pa. May flood control na overwhelm lang.
Pangatlo, wala ng flood control. Di ba? Anong sabi niya? Hindi niya papapasukin ng ICI. Pinapasok niya. Ay, ICC. Pinapasok niya. Sabi niya, walang pumasok na baril sa KOJC. Libo-libong baril ang pumasok sa KOJC. Speaking of KOJC, alam mo, dapat magtulong na. Kasi binanata ng Pastor Kibuloy, KOJC binanatan ni Bongbong. Pati SMNI dinamay. Iglesia ni Cristo binanatan through Marcoleta. 'Di ba? Pati asawa ni Marcoleta dinamay. Pinatanggal as Blue Ribbon Chairman. Ngayon naman JIL ni Eddie Villanueva. Hinaharas siya. Si Eddie Villanueva. I think it's about time na mag-usap-usap na ang KOJC, Iglesia ni Cristo at JIL para matigil na ang harassment na ginagawa ng administrasyong ito. Di ba? Na siya maghahasik ng lagim, katulad ng nangyari, para may maiupo na kanilang gustong iupo sa pwesto. May pakiusap rin si Yusek Claire Alam mo, hindi naman issue kung uupo si Sara eh. Hindi po yun ang concern namin because we know 2028 uupo si Sara. Nililigaw lang nitong mga ito dahil nga siyempre para nauuto nila ang Dilawan. Ang Dilawan ayaw talaga ang Duterte maupo kasi alam natin, 'di ba, kung bakit. Marami diyan kasi mga galing sa kaliwa. Anyway, gusto mo mag-eleksyon na lang, 'di ba? Pag natanggal si Bongbong Marcos, mag-eleksyon tayo. 'Di ba? Makita natin kung sino man mahal talaga ng taong bayan. Kung anong kasi ang pangit naman na halimbawa, paano kung lumabas sa investigasyon ay talagang mastermind si Bongbong Marcos? Hayaan na lang natin. Para hindi na lang makaupo si Sara? Ganyan ang gagawin ng Dilaw? Ang pangit, di ba? Castro sa mga rallyista. Doon sa magrarally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis. Ito from my own point of view as a lawyer. Naks, ginamit pa yung point of view of a lawyer. Sige, parehas kayo ni POB. Hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Alam mo, Claire, huwag mong kaming iligaw. Okay, alam namin matagal yung kaso. Ang importante, huwag nyo nang pigilan yung investigasyon. Halimbawa, sa Senate, tuloy na ang investigasyon. Dapat i-encourage ni Bongbong Marcos, ituloy ng Senate yung investigasyon. Dapat i-encourage ni Bongbong, pati sa Kamara, ituloy din ang investigasyon. Diba? At pati ang ICI, i-live ang investigasyon. Diba? Yung taong bayan, kung nakikita talaga na ang gobyerno ay seryoso, matumbok ang mastermind na without delay, kahit wala ka agad mapakulong. Wag nyo munang gawing excuse yung pakulong. Tuloy-tuloy lang imbestiga. Paano preno ng preno? Promeno na agad ang ang Kamara. Pinapreno ang Senate. Yung ICI ayaw mag-live. Wala na nag-iimbestiga ngayon. Sino nag-iimbestiga? Ombudsman. Ano nga asahan mo sa ombudsman? Di kasalanan ng Duterte. You think naniniwala ang taong bayan doon? Hindi. Hindi effective yung ginagawa nyo, Claire. Gumising nga kayo sa katotohanan. Kaya nga sabi natin, kailangan alam ng taong bayan, seryoso kayo. Ang tumbok, mastermind. Mastermind, mastermind, mastermind. Lumayo ka dyan. Kahit anong dakdak at depensa gawin mo, ang taong bayan hindi babalik ang tiwala. Parang drug test yan eh. May duda na ang taong bayan sa pagiging addict ni Bongbong. Kahit anong depensa gawin mo, pag hindi nagpa-drug test si Bongbong Marcos, yan ang iisipin ng taong bayan, addict si Bongbong. Hindi mo sila masisisi.
'Di ba? Kahit anong sabihin mo diyan. Kahit magpa-English ka, gumamit ka pa lahat ng legal terms. Magmukha kang genius. Magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo, nilakad yung kaso. Doon sa mga magra-rally sa November 13, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito. Ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga? Hindi nga gano'n eh. Tingnan mo, yung sa pananalita mo, inaawat mo na naman na huwag mapunta sa mastermind. Isipin, gusto ng taong bayan, magtulungan na lang tayo pagtaas na ekonomiya, tapos ICI ang mag-imbestiga. Wala nga pangilang ICI. Hindi nga kaya mag-live. So pumayag na lang kami kung anong naging resulta ng sasabihin ng ICI, ganon. Ano iisipin ng taong bayan? Dinilayo nyo sa mastermind na naman. Ay, naku, kaka-clear. Dagdag ni Castro, bukas ang administrasyon sa panukalang magbuo ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga infrastructure project ng gobyerno. Ayan ka na naman, maggagawa na naman kayong grupo mag-iimbestiga, tapos secret investigation na naman. Kahit magtayo kayo ng bilyon na investigador, kung secret, walang maniniwala dyan. Lalo na kung makakatulong ito sa ICI na binuo ng Pangulo. Manatiling nakatutok Next sa po. bilyon. Ito po, gusto kong bigyan ng komentaryo. No? So, sabi ni Boying, I assure the general public na hindi natin gagawin yun. Ang alin? We will not weaponize this office for political purposes. So, yung pagiging ombudsman niya, yung ahensya, yung institusyon ng ombudsman, hindi gagamitin para kalabanin ng Duterte o kalabanin ng patungkol sa politika. Anong ginawa mo kay kay Villanueva? Dismiss na pala yung kaso, siniraan mo na sa publiko. Ganyan nga ginawa nyo kay Bantag eh. 'Di ba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi pa napapatunayan ng korte, sinabi mo, guilty na. Ginawa niyo kung kani-kanino, pambihira kayo. Si PRRD ginawa niyong guilty, pinadala niyo ron. Hindi dumaan sa due process natin. 'Di ba? Sinong gusto mong imbestigahan yung confidential funds ni BP Sara? Habang talamak ang ghost projects, tapos sasabihin mo, hindi mo weaponized. Are you kidding us? Lintikan, puro panggagago itong ginagawa. Ginagawa niyo talagang bobo ang mga Pilipino. Nasira mo na imahe ni dismiss na pala. Tapos you don't have even the balls na mag-apologize. Ituturo mo pa kasalanan ni Villanueva kasi hindi niya pinost sa Facebook. Pambihira anak ng titing tong mga to. Kaya ito naman ang sabi nung dating ombudsman si Martires. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi sabi, secret daw eh. Secret yung decision. Hindi naman secret. Ipinasok yun sa journal. Hindi lang nagre-research itong bagong ombudsman. Para sa kanya kasi siguro, kailangan laging nagpapa-presscon. No, the most presscon man na secretary, ito si Boying Rimulya. Ganun ang gusto nyong style eh. Dapat ina-announce lahat. Hindi yung sistema kung ano yung ginagawa, ipinapasok sa journal. Bakit? Kasi nga, hindi dapat sinisiraan. Wala siyang karapatan. Yun nga, Martires, ang gusto ni Boying. Sirain mo si Villanueva. Ba't di mo kasi sinira? Pati ikaw iimbestigahan pa, Nakita niyo yung pagkakaiba nung former at saka nung bagong ombudsman. Yung isa, sensitive na hindi makasira sa taong lalo na
kung wala naman talagang kaso. Ito, si Boying, dismiss na, sisirain pa rin. Nakita nyo na yung kanilang media play? Nakita nyo yung ginagawa nilang trial by publicity? Actually, hindi nga trial eh. Parang talagang with or without trial. Sirain ka namin sa media. Kahit ano pang sabihin, nasira na si Joey Villanueva, oh. 'Di ba? Mali 'yun. Oh. Itong next, ito importante tingnan po natin. Ito bigyan po natin ng komentaryo ha. Yung sinabi ni Bongbong Marcos na paano tayo napunta rito? Pambihira, billions ang intelligence funds mo. Hindi mo alam kung paano ka napunta. You are useless. Inutil talaga to si Bongbong Marcos. You are our leader. Tapos, imaginein mo, yung leader mo sa grupo, magsasalita ng paano tayo napunta rito. Yung leader nyo sa negosyo, yung leader nyo sa opisina, di ba, magsasalita paano tayo napunta rito. Pambihira. Bongbong Marcos. Tapos nanghihingi ka pa ng additional 10 billion for confidential and intelligence funds. Hindi mo nga alam? Anong sinabi ni Drilon? Ito this is reality. Sabi niya, pakiramdam ng mga tao ay kaya nilang makatakas sa paggawa ng mali. Yun. Pakiramdam nila ay kaya nilang gumawa ng krimen nang walang takot na mapaparusahan. Kasi alam mo, yung mga nasa paligid, medyo nature na ng Pilipino politics yan eh. Okay? Hindi lang naman kay Bongbong Marcos yan. Kahit dati pa. Simula pa dun sa tatay niya. Yan. Pababa. Pati mga sekretary. Basta may makukulimbat. Hindi man lahat, pero mga lahat. Pero pag takot yan sa presidente, pag seryoso ang presidente about corruption, hindi lalaki ng ganyan. Possibly meron pa rin, pero hindi ganito katalamak. Alam naman natin eh, grabe ngayon. Talamak ngayon. Ang dami ng dumaang presidente, hindi nangyari ganito. Why? Kaya nga sabi ko, dapat maparusahan din si Bongbong Marcos eh. Whether kasabwat siya or hindi siya kasabwat, meron siyang responsibilidad na hindi niya nagampanan. But ako sa tingin ko, kasabwat. It's impossible, hindi niya alam eh. It took him 3 years na ninanakawan ka ng trillions, hindi mo alam. Hindi naman siguro ganyang kabobo yan. Maniwala pa ako, ganyang kagahaman yan. Ano yung sinabi ni Guanzon? Malawak ang korupsyon dahil pinayagan ito ni BBM. Yan yung sinasabi natin. Pinayagan niya. So, dapat managot din si Bongbong Marcos. Ang mga tao sa paligid niya ay mga crony. Sabihin na natin ang totoo. Mahina si BBM bilang Pangulo. Dilawan po ito Kaya nga tumaas ang respeto ko dito kay Guanzon. Isipin mo, dilawan. Pero focus siya doon sa corrupt. Hindi yung may corruption ngayon, ang focus na kay Sara. Paano hindi makakaupo? Di ba ang gago nung ibang dilaw? Ito si Guanzon, ibang klase. Pampagana, gagalitin ko muna kayo mga kababayan ko. Ito na, yung idol ng mga dilawan. Idol ng mga pinklawan. Ito, paborito nilang attack dog. Ito, dito, bilib na bilib sila dito kung anong sinabi ni Trillanes. Kailangan sumunod ang pinklawan at saka mga ito, dilawan. Okay. Sige, pasok. Anong kalokohan niyang Corina Trillanes? Yung pag-uusapan nyo. Balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron mag-file, not necessarily ako, tungkol kay... Ayan. Teka muna ha. Matindi Corina Talagang binigyan mo pa ng ng access di si Trillanes Ulit. Sige, ulit. Ay, sorry dito. Balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas.
Oh, may ilalabas si Trillanes. Pa-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Ayun, meron na naman siya. So, di ba, naalala nyo, ang dami ng sinasabi nito si Trillanes patungkol doon sa suportado daw ng mga drug lords sa mga Duterte, but until now, wala pa naman siya nalalabas na ebidensya. Ngayon daw may maglalabas ng ebidensya. Grabe si Trillanes, may pasabog ah. Vlogger na vlogger ang datingan mo, Trillanes ah. Meron kang itim na puwet. Meron ka rin itim na puwet, meron kang itim na bubuwet. Nagsusupply sa'yo ng mga pasabog. Ba't hindi ka na lang kaya mag-vlogger, Trillanes? Total, hindi ka na pwede sa politika. Hindi ka na nga rin talaga nila pinagkakatiwalaan. No? O, eto raw. Meron daw bilyon ng mga Duterte. No? Sinusupplyan ng drugs. So, kasi ang Duterte, hindi nila gibain nyo na sa lahat ng pagkakataon, pero hindi nila magiba-giba talaga patungkol sa droga at saka dito sa korupsyon. So diyan nagtutuon ngayon si Trillanes, hitting 2 birds in 1 stone. May involved na sa droga Duterte, involved pa sa corruption dahil, di ba, pinapalusutan nila itong mga drug lords. So ayan, okay? So nasa sa inyo na yan. Okay? Kung kayo ay gullible, at kung kayo ay naniniwala pa kay Trillanes, malamang-lamang pinklawang ka. Ha? Sige, pagbutihin nyo yan. Kasi pag hindi nyo pinagbuti yan, baka mawala sa sirkulasyon. Mawala ka sa sirkulasyon, makaupo si BP Sara. Yan ang game plan nila. Hindi makaupo si BP Sara. Takot na takot to di ba? Meron siya meron siya mga interview na delikado daw sila pag si BP Sara nakaupo. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. May kita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Mans Carpio. Ayun, so may pangalawa pang pasabog. May mga ninakaw pa. Ayan, di ba? Ang galing, no? Di ba? May kakilala kayong vlogger na ganyan, pasabog-pasabog. Vlogger na vlogger ito. Sige. Alam mo, maganda yung sinasabi mo, Trillanes. Basta totoo. Baka mamaya, trial by publicity lang yan. Sisiraan kasi para masiraan ng Duterte pero hindi naman lumalabas yung ebidensya. We are waiting. Tiktikan natin to si Trillanes. And we're talking about billions. Malaki na yan. Billion. Hindi na biro yan. Billions yan. So, dapat may ebidensya ka na dyan. Isang katutak na ebidensya mo dyan. Andako. Bilyon ang ninakaw, wala kang makukuhang ebidensya. Katarantaduhan po yun. So, abangan natin. It's not just the 160 million. It's not. Confidential fund. Hindi na yung 160. Kasi, di ba, doon nila pinaikot-ikot 160 million kasi yung confidential funds si BP Sara. Hindi nila maata-atake yan. Kasi si Bongbong Marcos ang laki-laki ng confidential funds. Mamaya, i-discuss po natin yan. And at the same time, naglakihan po ang mga sumabog na anomalya ngayong gobyerno na ito. So, kailangan itaas nila dahil isipin mo, inisilip nyo 160 million na confidential funds. Ang nakawan ngayon, trillion. Hindi ang layo. Magmumukha kayong tanga. Magmumukha hindi ka panipaniwala. So, kailangan taasan mo rin. Medyo dumikit sa trillion. Kung hindi man umabot sa trillion, kailangan may billion. Yan na daw ang pera ng mga Duterte. Billion. Billions ito. Billions. Ano po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman, through the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Ito mo, sabi, kailan mangyayari yon? Hindi mo naman sinagot, animal. Yan ang sinasabi ko. Trial by publicity na naman tayo na ito. Ulit. Kailan mangyayari yon? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman,
through the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Ayun. Dumami, naging active si Trillanes, no, naging ombudsman si... Ang grabe, no? Medyo kakaiba talaga ang posisyon ni Boying Rimulya. Maraming naging aktibo dito sa mga kalaban ni Bongbong Marcos na mga Duterte. O, syempre, padadaanin nila kay Boying. Pag dumaan niyan kay Boying, alam mo naman ang sasabihin niyan, di ba? Kasi hindi pwedeng parusahan ng ombudsman ang impeachable officer. Halimbawa, presidente, vice president, hindi mo pwedeng patanggal yan, senador, congressman. Ang magagawa lang niyang ombudsman, siraan. Di ba? Kasi pag ginipit mo ng ginipit yan, katulad ng ginagawa ni Boying kay Villanueva, di ba? Hinaharas. O, di ba? So, alam niyang hindi niya pwedeng galawin ang impeachable officer. Di ba? So, anong gagawin mo? Siraan mo na lang. Siraan mo sa publiko. Ganyan lang eh. Hindi natin kayang pilipitin ang leeg na itong mga senador na to. Siraan sa publiko. Iligaw natin ang usapin ng ghost projects. Sinong gusto mong siraan? Siyempre, mga senador. Dahil pag siniraan mo yung congressman, walang masyadong TV mileage eh. Diba? May mga congressman na hindi naman talaga ganun kakilala eh. Pero pag senador ang binanatan mo, malilihis na naman ang istorya doon sa ghost projects. Kaya ganyan ang ginagawa nila, binabanatan nila ng binabanatan. Oo. So, harassment lang. Ayan, tapos mag-a-active na. So, demanda lang kayo ng demanda sa kay ombudsman. Alam mo naman si Boying, di ba? Tuta yan. Ikaw na mag-isip kung kanino tuta yan, di ba? But anyway, eto na naman si Trillanes, hindi na naman niya sinagot. Kailan mangyayari yan? Hindi niya sinagot ng diretso. Wala siyang binigay. Basta may magpa-file. Baka kwentuhan na naman ito. Itong pasabog ni Trillanes. So, tingnan natin kung meron pa bang naniniwala sa mga taong to. Next po, pag-usapan natin to. Ito, pag-usapan natin itong binanggit ni Harold Duterte, Congressman Harold Duterte, shout out po sa iyo, kaibigan natin ito, nakasama rin natin to sa Davao tsaka dito, no? So may mga bonding moments kami nito. Ito sinabi ni Congressman Harold Duterte ng PPP party list. No, sabi niya, 37 billion confidential funds ni Bongbong Marcos. Marcos admins confidential and intelligence funds. 27 billion na since naging presidente si Bongbong Marcos. 27 billion na po. Ang pinag-uusapan lang kay BP Sara ay 150 million. 27 billion compared sa 150 million. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Tapos ang sinisilip si Sara, samantalang si Bongbong Marcos, wala namang nangyayari doon sa confidential. Wala. Baka siguro may confidential flood control, meron. Pero yung intelligence, wala talagang nangyari dito kay Bongbong. At hindi pa natapos doon. Humihingi pa ng another 10 billion. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, tinaasan ngayon ni Trillanes para hindi sila magmukhang mabaho. Diba? 150 million lang kay BP Sara, tapos billion-billion ang confidential funds nitong si Marcos, tapos trillion ang ninanakaw sa flood control. Di ba? Para medyo dumikit, binabanggit ngayon, may corruption din si BP Sara na pasasabugin ni Trillanes na billion. So ito yan, tinatapat niyan dito. Ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos, hindi ka pa nakontento sa 27 billion. Kailangan mo pa ng 10 billion. Saan mo gagamitin yan? Kahit wala ka talagang intelligence, hindi kakasya sa utak mo yung 37 billion. Hindi, no? Kaya nga po, ang sinasabi dito ni Congressman Duterte, hindi po ito patungkol lamang. Kailangan maunawaan natin na hindi lamang ito patungkol doon sa confidential funds o intelligence funds. Kasi talaga namang nakapaloob yan sa gobyerno. Tapos, sinisilip nila yung kay BP Sara. Pero titingnan mo dito, ang tiwala ng taong bayan eh. Dahil, yes, nasa batas yan,
Ang gusto lang ng taong bayan, yung pera magamit ng nasa ayon, naaayon, 'di ba? Magamit sa tama. Kaya nga siniraan si BP Sara para kunwari pasamahin si BP Sara, hindi niya ginagamit yung confidential funds na maayos. Ito si Bongbong, maayos. Pero tingnan nyo naman ang nangyari. May confidential funds siya, meron siyang intelligence funds. It took him 3 years bago niya nasiwalat itong nakawan sa flood control. Samantalang andun pa ang anak niya, anong klaseng intelligence funds meron to? Saan niya ginamit yan? Meron ba, nasugpo niya ba yung mga proyekto before ng gobyernong Duterte na nasagupa niya itong mga komunista, itong mga NPA, itong mga rebelde? O nasagupa mo lang ang mga Duterte, 'di ba? Naayos mo ba? Itong patungkol sa droga. Ikaw nga hindi mo kayang magpa-drug test, 'di ba? Ang dami niyong nahuli. Meron pa kayong dramang nilabas ni Abalos, the biggest drug hole na sa ilalim ng iyong administrasyon nangyari. Pero hanggang ngayon walang nakukulong, pati yung driver nawawala. Anong klaseng biggest drug hole 'yan? 'Di ba? So doon pala makikita mo yung tiwala ng taong bayan. So tingnan natin ngayon. Etong lumabas na Pulse Asia, pambihira. Si BP Sara, binanatan nyo na ng binanatan. Pinahid nyo na lahat ng itim, kaitiman ninyo kay BP Sara. Si Boying nga namuti na Nakita nyo yung post ko sa Facebook, namuti na, kakapahid niya ng maitim. Sa mga kakapahid niya ng dumi sa iba. At sa mga kaalyado ng Duterte. From 54 nung June, ngayong September, 56% na ang nagtitiwala kay BP Sara. Malaki po yan. Ibig sabihin, lagpas ng Pilipino, tiwala kay BP Sara. Matindi po yan. At baka yung natitirang 44%, baka yung iba dyan hindi lang active sa politika. Si Bongbong Marcos naman, tingnan natin. With all that, Claire Castro defending him, Trillanes, batuhin si Duterte, nakaupo ombudsman, kaalyado niya, binabanatan ang mga kaalyado ng Duterte. Meron pang balita na lalabas na magiging SOJ. Etong si Claire, totoo man to or hindi, sa madaling salita, lahat na lang. Lahat sinerve na kay Bongbong Marcos. So that yung optics, yung naratibo na gusto nilang iparating sa taong bayan na sinusugpo ni Bongbong Marcos, itong korupsyon sa flood control ay ginagawa ni Bongbong Marcos. Samantalang, lahat po ng baho idinidikit sa mga Duterte. And yet, from 39%, bumaba pa si Bongbong Marcos ng 34%. Yan po ang problema. Yan yung sinasabi ko, ayaw nyong solusyonan, ayaw nyong harapin ang katotohanan. Maglalabas ka ng ICI, ayaw i-live. Naglagay ka ng ombudsman, walang inatake kung hindi mga senador. Iniwasan si Tambi, iniwasan ikaw, Bongbong Marcos, ayaw imbestigahan. Mga kaalyado, ICI ayaw magpunta ng Ilocos Norte para imbestigahan. Taong bayan po galit na po ang taong bayan sa mga taong katulad ni Trillanes at ni Claire. They are not helping you, Bongbong Marcos. You need to realize this. Ang trust po ay importante. Kumampi ka sa Dilaw, bahala ka. Kumampi ka sa NPA, bahala ka. Kumampi ka sa komunista, bahala ka. Style mo yun, strategy mo yan. Pero hindi mo kayang pilipitin ang tiwala ng taong bayan. They know if they have a future under your leadership. Hindi mo kayang maalis yan. People are now speaking.
Nilalabas na nila yung sama ng loob nila. Ayan o. Kitang-kita. Ito pa, tingnan ninyo. Ito naman, negosyante. Hindi mo kayang pilipitin ang leeg nito mga negosyante. Tingnan mo. Ang naglabas nito, Business Times. Hindi po yan dito, sa aking pagkakaalam. Pero kita mo, Vietnam stocks market is heating up. Pambihira. Ano lang ang Vietnam before? Vietnam stock market is heating up and now among Asia's busiest with the trading above 1 billion. Isipin mo, Bongbong Marcos, ikaw ang most traveled president in the universe. May Maharlika fans ka pa. Sabi mo, kukuha ka ng investor. Kaya ka nagtatravel. Kaliwat ka na habang binabagyo tayo, nagtatravel ka dahil sabi mo para sa kapakanan ng Pilipinas. Meron tayong negosyo. Dito, Claire and Trillanes, indirectly, nagsasalita po ang negosyante natin. Hindi dahil sa bibig. Kung hindi, umaalis sila sa bansa natin. Iniiwan tayo. Ang layo Singapore, 1 billion. Thailand, 1.3 billion. Pambihira. Vietnam, 1.05 billion. Indonesia, 0.91 billion. Malaysia, 0.57 billion. Philippines, 0.1. Ang layo, di ba? Kung tutuusin, dumikit layo sa Malaysia. And yet, Malaysia is a corrupt country. Matagal din po ako dyan. Okay? Nung sa dati kong trabaho, I know, kaya nga sinasabi ko doon sa mga kaibigan ko Malaysian, at that time, si PRRD pa, sabi nila, naiinggit sila. Naiinggit sila sa akin dahil ang presidente namin ngayon, dati sinusolve ang droga at korupsyon, which is PRRD. Ang sabi ko sa kanila, you are now imitating the Philippines. Your country is corrupt. Pag hindi pa kayo, in English, di ba? Kung hindi pa kayo mag-aayos, 5 years, 10 years, 15 years from now, parehas na kayo ng Pilipinas. Ito. Pero kung kinumpara po tayo natin, ang korupsyon sa Malaysia ay 0.57. Sa atin, 0.10 billion lang ang nag-stock market. So, ibig sabihin yan, kung may nakawan at korupsyon sa Malaysia, i-compare sa Pilipinas, mabait yung sa Malaysia. Ikukumpara pa sa atin. Mabait. Tayo talaga garapal. Mabiblame mo kung mag-aalis ang mga negosyante. Ayaw nilang mag-stock sa atin. Di ba? Hindi yan madadaan sa mga patutsada ni Claire Castro. Hindi yan madadaan sa mga panggigipit at harassment ni Trillanes o ng ombudsman sa mga Duterte. Hindi po. Ako, mas tinitingnan ko pa na totoong sukatan ng gobyerno bukod sa survey, mas tinitingnan ko ang stock market, ang investors. Dahil yan, talagang tumitingin yan doon sa mapapagkatiwalaan ba ang gobyerno. Kung hindi, dadaling ko na lang sa iba ang pera ko. Ako, gusto ko talaga mag-stocks but I will not. Sa nangyayari ngayon? Mambira. Tingnan mo. Huwag mo sabihin, Claire, pinalabas na naman ito ng Duterte. Kasalanan na naman to ni PRRD. Animal. Kasalanan to ni Sara. Asan yung mga investors mo, Bongbong Marcos? Asan? Show us yung na-create ng trabaho nung paglabas-labas mo ng bansa. Wala kang na-create na trabaho. Sa katunayan, mas marami pang nawawalan ng trabaho. Kaya bagsak ang ekonomiya .
Hindi nyo na kami madadaan sa drama-drama nyo. Hindi nyo na kami madadaan dyan sa mga optics nyo. Mga spin ninyo dyan sa media. Pati negosyante, nagsasalita na. Tingnan nyo tong next. O, ito pa. Pag-usapan na natin ang ekonomiya ng Pilipinas. O, etong nasa yung pinost ni Congressman Kiko Barsaga. Yung kalahati, ako nag-post. Pero basahin muna natin tong kay Kiko Barsaga. Philippine peso is rapidly depreciating in value. Should we switch to US dollars as our currency while the Philippine peso is unstable? Magpapalitan talaga. Ang taas po ng dolyar ngayon, 58.21 na. Tingnan nyo lang, nung September 22, 56.84 lang ang dolyar. Ito yung after the rally, di ba? After the rally, medyo okay. Before the rally, medyo okay pa. Pero after the rally, wala na. Yung mga Pilipino, baka ibenta na nila yung mga peso nila to dollar. Can you blame them? Can you blame yung mga investors, yung mga stockholders? Kung ayaw na nila mag-invest sa stocks natin, mabiblame mo ba yung mga tao na nandyan sa money exchange? Nasa currency exchange ang negosyo. O yung iba, gusto nang ipalit talaga yung peso sa dolyar dahil napakadelikado ng nangyayari ngayon. Hindi po natin sinisira. Ayan po, stats yan. Kaka-google ko lang yan. Hindi ako nagsabi niyan. Di ba? Hindi na po kasi natin matatago eh. Hindi po ako nagki-create, baka sasabihin nyo, nagki-create ako ng fear. Hindi po. Pinapakita ko sa inyo ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Pag hindi pa kayo, hindi nyo siseryosohin na hanapin ang mastermind, hindi babalik ang tiwala ng taong bayan. Ang kailangan mo, Bongbong Marcos, is bumalik ang tiwala ng taong bayan. Kahit siraan ka pa ng siraan ng DDS. Excuse nyo na naman, sinisiraan kasi kami ng DDS, ang mga animal kayo. Kahit siraan ka ng DDS, kung maayos ang gobyerno mo, ang tao mo kang pera, magnenegosyo rito. Ipapalit yung peso, ipapalit ang dolyar nila sa peso kung maganda ang performance ng bansang ito. Kung maraming nakikreate na trabaho. Tingnan nyo, ginawa nyo kay BP Sara. Lahat ng putik binato nyo na. Pinagkakaguluhan pa rin. Mataas pa rin ang trust rating. Hindi po ako nagsisinungaling. Huwag kayong maniwala sa akin. Do your research. Kayo mga yellows, kayo mga pula, do your research. Kasi ilang beses ko nang nakasama si BP Sara sa ibang bansa. Talaga namang pinagkakaguluhan. Tingnan nyo lumalabas kay Bongbong Marcos. Kaway siya ng kaway, parang tanga. Wala nang pumapansin kay Bongbong. Galit na taong bayan eh. Sa tingin mo ba, naniniwala sila kay Claire? Yung mga patutsada ni Claire, effective? I don't think so. Kung effective yung mga patutsada ni Claire, yung pakaway-kaway dito ni Bongbong Marcos, maraming kakaway. Sa katunayan, hindi mo kailangan kumaway, paguguluhan ka. Sanay po ako ng nakikita ko yung tinatawag nating organic. Ilang beses po ako sumama kay Yorme Isko sa campaign. May one time pa nga kasama ko siyang bumaba sa van. Akala ko masasaktan ako eh. Dahil talagang dinudumog. Totoo eh. Lalo to si BP Sara, kahit sa ibang bansa. Kami mismo hirap makalapit. Bakit? Nakadumog ang taong bayan eh.
'Di ba? Yung alisin na natin 'yan. Yung negosyante. Pagpayapa ang tingin nila sa ekonomiya natin, mag-aagawan pa 'yan, mag-invest dito. Pakikiusapan pa 'yan, mag-invest dito. Pero kung grabe korupsyon sa Pilipinas, kahit anong bola, tira ni Claire Castro, patutsada, pasabog ni Trillanes, walang mangyayari, hindi pa rin mag-i-invest ang taong bayan. Yung peso to dollar exchange natin, tataas pa rin. Hindi nyo makukuha sa ganyan. O, ito pa. Ito po, tingnan natin. Yung kay Wency Cornejo, yung sinabi niya. Kung kinurakot ng mga Duterte ang pera ng bayan during PRR this time, nasaan ang bahay nila sa Ladislao? Helicopters, private jets, mga engrandeng bahay, bakasyunan, at kung ano-ano pang senyales ng lavish lifestyle. Iisipin nyo po ito, Sila Tambi, ilan ang bahay sa Forbes Park? Sila Saldico, ilan ang kondo sa BGC? Ilan ang bahay nila? Meron silang private jets, meron silang chopper. Ang Duterte ba may helicopter? Samantalang nanghihiram pa nga, ayaw pahiramin ni Lisa itong si Sara. Nanghiram lang ng chopper, siniraan pa sa media animal, samantalang nasa usapan nila yon. Nanghihiram. Walang chopper. Di maghanap kayo ng chopper. Then, saka natin pag-usapan. Kurakot ba ang Duterte? Hanapan nyo ng private jet ang Duterte. Hanapan nyo ng 10 bahay sa Forbes Park. Ang dali namang makita yun eh. Di ba? Bakit they will keep on insisting na mayroong billions na ninanakaw ang Duterte? If there are billions na ninakaw ng mga Duterte, dapat kita sa bahay, sa sasakyan, sa chopper, sa private jet. Wala po eh. Wala po. Ilang beses na naming na-meet si PRRD. Among kotse niya, first time na na-meet namin siya, pick up. Bulok-bulok pa. Totoo yan, hindi ko kayo binibiro. Yung mga pangalawa, pangatlo, kotse niya, I'm not sure, pero parang lumang Fortuner. Di ba? Naging presidente ito. Ang tagal mayor nito. Oh. Alam nyo, baka sabihin nyo, pinagtatanggol mo lang Coach Oli. Yun yung nakita namin eh. Kasi makikita naman namin sa parking lot kung meron talaga mga magagarang kotse. Diba? Nagkita kami sa isang lugar na maliit lang yung parking lot, andoon lahat ng sasakyan. Pati sasakyan ng bodyguard. Ay, naku. Magaganda pa yung kotse ni Banat Bay tsaka nung mga banateros eh. Totoo. Ngayon, pwede kayo hindi maniwala sa akin. Di ba? Pero tingnan nyo nangyari. Yung taong bayan, tiwala sa Duterte. Kasi kung magnanakaw si PRRD, si BP Sara, siguro binibitay na ng taong bayan ngayon. Isipin mo yung sobrang pagmamahal ng taong bayan kay PRRD. Nag-overflow, nakinabang si BP Sara. I'm sorry, BP Sara, but I know this is your accomplishment also, but may BP Sara because of PRRD. Even nga si Bongbong Marcos nakinabang sa pagmamahal ng taong bayan kay PRRD. Hindi naman magiging presidente ito kung hindi mahal ng taong bayan si PRRD. Nagtandem lang sila ni BP Sara. Kung tumuloy tumuloy presidente si BP Sara, presidente na si BP Sara, ni hindi mauungusan ni Bongbong Marcos si Lenny. Hindi niya mauungusan.
Di ba, remember, hindi nga siya nanalong vice president kay Lenny. Kaya kung yung pinaparatang nila na may mga ninakaw na corrupts na ang mga Duterte na mga billions, asa ng bahay sa Forbes? Magagarang bahay, asa ng chopper, asa ng private jet? Hindi mo basta lalabas at lalabas kung billions ang ninakaw ng Duterte. Una, lalabas, merong magagarang pag-aari yan. Bakit walang mapakita itong gobyerno natin? Ang tagal ng hinahanapan ng billions na nakaw ni Trillanes ang Duterte, wala pa siyang nakikitang bahay na maayos-ayos, na medyo makikita natin ba nasa ano to? Kalahating milyon. Yung ganun ba? Ang daling hanapin nun. Private jet, dali niyong hanapin yan. Oh. At saka, kung magnanakaw ang Duterte, again, hindi siya pagkakatiwalaan. Kaya nga grabe tayo ngayon eh. Kaya nga dumadaan tayo sa sobrang politika ngayon. It's because of the power of Duterte, of PRRD. Dahil ayaw nilang maupo si Sara. At yun ay dahil kay PRRD. So sobrang tiwala, pambira. Magtitiwala bang taong bayan hanggang sa anak kong kurako tong si ano? Ang Duterte? Nakikita nyo po. Wala silang mapakitang ebidensya. Sakto tong sinabi ni Wency. Wala man lang kayong makitang bahay na maayos? Wala kayong masilip? Tagal nyo nang sumisilip eh. Tagal nyo na nang bubutas, wala pa rin kayong mabutas. Yang sinasabi ni Trillanes na bangko hanggang ngayon wala pang lumalabas. Oh. Pambira oh.